Mga walang kwenta, puro kayo walang kwenta. Suko na ako sa pagtuturo sa klaseng to. Naku po. Bahala na ang bagong guro. Demonyo ba ang kliyente ko? Araw-araw nagpapabago ng gusto. Ayoko nang pumasok sa pesteng trabahong to. Ako si Lin Feng. Dati, isa lang akong ordinaryong empleyado na namatay sa sobrang trabaho. Pagkamatay ko, hindi ko akalain na mapupunta ako sa isang mundo ng espiritual na lakas. Sobrang tindi ng kompetisyon sa mundong ito. Ang Tian Yuan Academy ang pinakatanyag sa lahat. Nahahati ito sa 4 na bahay, Tian, Di, Zuan, at Huang. At ang bahay Huang ang kinikilalang tambakan ng mga talunan. Sabi nila, dito napupunta ang lahat ng mga kakaiba at yung mga may backer. At ako, bigla na lang akong napunta rito. At naging ganitong klaseng walang kwentang guro. Masira pa tong lugar na to kaysa sa inuupahan ko sa dati kong buhay. Pero, ramdam na ramdam ko ang enerhiya ng mga tao dito. HMPH. Ang galing sa umalo. Sus, sa dati kong buhay, araw-araw kong sinasalo ang mga problemang binabato sa akin ng boss ko. Sanay na akong sumalo ng mga bagay, no? Ang bagong dating, isa palang nerd. Anong maituturo niyan sa atin, paano maging palamunin at maghintay ng kamatayan? Hindi na yan kailangang ituro. Alam na namin yan. Pwede ka nang umalis. Hindi namin kailangan ng guro dito. Ha ha ha. Huwag kayong mag-alala, kahit na grabe ang kompetisyon sa labas. Ang paniniwala ko ay hayaan nyo lang sila mag-unahan. Ako'y mananatiling payapa na parang hangin dumadaan lang sa kabundukan. Ano, sang-ayon din pala kayo sa filosofiya kong petex lang. Binabati kita, host. Matagumpay kang nakakonekta sa sistema ng pinakadakilang guro. Paglalabas ng misyon para sa mga baguhan. Kapag nagtagumpay sa misyon, ang gantimpala ay 100 dekalidad na hiyas ng espiritu. Parusa sa pagkabigo, maranasan ng 1 beses ang bagong baliktad na estilo. Sa mundong ito ng espiritual na lakas kung nasaan ka, host. Ang mga antas ng paglilinang ay nahahati sa antas ng pagpapatibay ng katawan. Antas ng paglilinang ng enerhiya at antas ng pagtatag ng pundasyon. Kasunod ang antas ng gininto ang ubod at antas ng pag-usbong ng kaluluwa. Pagkatapos ay ang antas ng pagbabagong anyo ng espiritu at antas ng pakikiisa sa landas. At ang panghuli ay ang antas ng kadakilaan at antas ng pagharap sa pagsubok. Guro, pwede na po bang pumunta sa kantina para kumain? Gutom na ako. Aba, hindi to masama. Isang estudyanteng may potensyal. Nakikita ko sa iyo. May angkin kang pambihirang kakayahan. Isa kang henyo sa paglilinang ng lakas sa pambihirang matagpuan. Dahil dyan, tuturuan kita ng isang makapangyarihang pamamaraan. Anong masasabi mo, isang makapangyarihang pamamaraan? Pwede bang ipangluto ng manok? Basta't matapos mo lang itong pag-aralan. Bilang guro mo, ililibre ko ang buong klase ngayon. Isang malaking handaan ng baka. Pangako yan, ha? Kayong lahat, pagmasdan ninyong mabuti. Ito ang sinaunang pamamaraan. Ang malayang kamay ng ulap, o sa madaling salita, ang kamay na kumikembot. Guru Lin. Ay, ikaw. Nababaliw ka na talaga, mayroong libu-libong landas, ano ang problema? Guru Zai. Pwede ba, huwag kang mautal na parang sirang plaka. Ay, ikaw. Sa mga giganyang mumurahing t-trick, gusto mo pang makipag-usap tungkol sa titunay na pamamaraan. Ang walang SLB ay mananatiling walang SLB. So Xiaofu, isagawa mo ang iyong pamamaraan sa pagpapalakas. Kailangan paalon-alon ang galaw ng iyong palso. Ang iyong tingin, dapat mapang-akit. Ay kembot ang bewang. System, tamang-tama na ang eksena, lagyan mo ng BGM. Nakakahawa naman yan, sali rin ako. Kayo. Paanong ninyo nilapastangan? Ang sagradong landas ng pipag-in sayo. Anong klaseng kahihiyan ito? Mga lihis na pamamaraan, tanggapin nyo to. Salamat sa mga bossing sa mga biyaya. Hindi pala masama ang lasa ng enerhiyang ito. Umiinit ang pakiramdam sa tiyan ko. Binabati kita, host, sa matagumpay na paggabay kay Zhu Xiaofo para malampasan ang yugto ng pagpapalakas ng katawan. Bilang gantimpala, ang system ay random na magbibigay ng isang gintong tableta ng lakas. Matutulungan nito ang host na mabilis na umangat sa gitnang antas. Paalala ng system, paraan para patuloy na lumakas si Zhu Xiaofo. Sipa sa binti, 5 beses. Itong system na to, mukhang hindi rin naman seryoso. Buti na lang talaga nanood ako ng maraming group stream sa dati kong buhay, hahaha. Ha. Diyos ko, nag-level up na si Zhu Xiaofu. Ang kamay na kumikembot, nakakahigop pala talaga ng enerhiya mula sa kalikasan.
TSK, nagkataon lang yan. Siguradong nagkataon lang yan. Nililigaw mo lang ang iyong mga estudyante. Anong klaseng pagliligaw sa mga estudyante ito? Ang tawag namin dito ay masamang pamamaraan ng pagsasanay, naiintindihan mo ba? Isang sagradong lugar ng pagsasanay. Ay, ikaw. Paano mo nagagawang hayagang magturo ng ipinagbabawal na sining? Ay isusumbong kita sa punong guro. Sinasabi ko na nga ba, kahit saan talaga may mga ganitong katrabaho. Guru Zai, gusto ko rin sanang maging tulad mo, isang hamak na nasa panimulang antas lamang. Paano mo pa nagagawang tumawa? Gusto kong mabuhay na may kasamaan ng ugali na tulad mo. Ha 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 ha. Guro, ang angas niyo po kapag binabara niyo sila. Laging inaapi ng mga tagapiling klase ang klase nating mga talunan. Sa wakas, ngayon lang natin sila nakitang mapahiya. Huwag kayong mag-alala. Sa klase natin, ang motto ay kung may kaaway, agad-agad gagantihan. Hindi natin sinasarili ang galit. Mga kaklase, ipagpatuloy nyo lang yan. Su Xiaofu, panoorin mong mabuti. Mas malakas pa ang susunod na halimaw. Guro, sobrang nakakahiya naman ang galaw na yan. Basta't hindi ka nahihiya. Ang ibang tao ang mapapahiya para sa'yo. Zaigang, bakit ka ba nagmamadali ng ganyan? Punong guro, tapos na. Magsalita ka ng maayos. Anong punong guro, tapos na? Si Lin Feng, na nagtuturo siya ng masamang pamamaraan. Sisinira niya ang ay yung mga patakaran. Ding, babala sa host. May natuklasang malakas na pagbabago sa espiritual na enerhiya, isang banal na lugar ng pagsasanay. Akala nyo ba lugar ito para sa inyong kawalang hiyaan? Punong guro, hindi nyo po alam ang lahat. Ang itinuturo ko ay isang espesyal na paraan ng pagsasanay. Gamit ang ritmo para isaayos ang daloy ng enerhiya sa katawan. At ginagamit ang lakas ng dugot hininga para palakasin ang sentro ng kapangyarihan. Sa katunayan, isa itong mahusay na paraan para patibayin ang pundasyon ng lakas. Kakalokohan, punong guro. Siguro Lin ay isa lamang hamak na nasa panimulang antas. Sa ganitong antas ng kakayahan, makakapagturo na siya ng mga estudyante. Hindi ba't nagdudulot lang ito ng kahihiyan sa ating akademya? Isang basurang guro na nagtuturo sa mga basurang estudyante. Kapag kumalat ang balitang ito, paano pa makikilala ang ating akademya ng Tianyuan sa mundo ng mga immortal? Ha ha ha. Guguru Meng. Bakit po kayo nandito? Ang duwag, kapag nakakita ng magandang babae, mas namumula pa sa puwet ng unggoy ang mukha. Kuya Headmaster, pinag-uusapan na po tayo. Sa labas na mahina raw ang kalidad ng pagtuturo dito sa ating akademya ng Tianyuan. Dahil dito, labis na naapektuhan ang bilang ng mga gustong mag-aral sa akademya. Hinihiling po namin, punong guro, na patalsikin ang mga estudyante ng Sangayhuang at Siguro Lin. Ibalik ninyo ang dangal ng ating akademya. Kung hindi, kami na mismo ang kusang aalis. Punong guro, ay itoy. Wala pong kinalaman sa akin. Makalipas ng 3 araw, magdaraos tayo ng malaking pagtutuos ng mga sangay. Kung mananalo ang mga estudyante ng Sangayhuang laban sa Sangay Tian sa labanan, hahayaan ko kayong manatili. Kung matatalo, tatanggalin sa pagtuturo si Guro Lin. At ang buong Sangayhuang ay ipapatapon sa labas para sa 3 taon ng sapilitang pagtatrabaho. Sa labanang ito, walang anumang panuntunan. Walang pananagutan sa buhay o kamatayan. Guro Lin, may lakas ka ba ng loob na tanggapin ang hamon na ito? Buo na ang pasya ng punong guro na paalisin tayo. Takot na kayo, siguradong talo na kayo. Pagkalipas ng 3 araw, mag-impake na kayo at umuwi para umiyak. Sige ba, magkita-kita tayo sa entablado pagkatapos ng 3 araw. Pero usapan natin, kapag natalo ang sangaytiyan ninyo, kailangang humarap ng buong sangaytiyan sa lahat ng guro at estudyante ng akademya para humingi ng tawad sa Sangayhuang. At kayo rin ang maglilinis sa buong Sangayhuang sa loob ng 1 buwan. Bukod pa riyan, bawat isa sa inyo ay kailangang sumulat ng 10,000 salitang liham ng pag-amin sa pagkakamali at babasahin ito ng malakas sa harap ng lahat. Huwag na lang kaya tayong lumaban. Sumuko na lang tayo agad. Oo nga. Sinabi ng punong guro kanina na walang pananagutan sa buhay o kamatayan. Hindi naman natin sila kaya, mas mabuti pang sumuko na lang tayo ng maaga. Para man lang mailigtas natin ang mga buhay natin. Pero kung aalis na lang tayo ng ganito, hindi na tayo kailanman makakapasok sa panloob na sangay. Guro, magsalita naman po kayo. Wala na po ba talaga tayong ibang pagpipilian? Ding paalala, sa oras na umalis ang host sa akademya ng Tianyuan, babalik ka sa totoong mundo at tuluyang mamamatay. Hay, mga anak, sa totoo lang, hindi naman sa wala na akong pagpipilian. Meron pa, ang landas patungo sa kamatayan. Nako, huwag na po. Ang pinakamasama na lang ay umuwi ako para manahin ang negosyo ng pamilya. Mas mabuti na magsaka kaysa magpakamatay. Hoy, ililibre ko kayo sa isang all-beef feast. Lilibre. Ilang beses ko ba kailangang sabihin? Ang all-beef feast ay nangangailangan ng 10 pirasong spirit snack. Butas ang bulsa mo, tapos umaasa kang malilibre. Guro Lin, kahit isang spirit snack hindi mo man lang mailabas. Nagpapanggap ka pa bang big time yan? Guro Lin, gusto mong kumain.
Kung gusto mong kumain, dumapa ka riyan at tumahol na parang aso. Ha ha ha. Kayong mga to, dumiba ng baka ang inunguya ninyo. Ang babaho ng mga bibig nyo. Wow! Anong ginagawa mo? Ale, huwag kang mag-alala. Magluluto na lang ako ng tirang pagkain para kay Guro Lin. Ano to? Ako, si Su Xiaofo, natikman ko na ang lahat ng pagkain sa mundo ng mga engkanto. Pero ngayon lang ako nakaamoy ng ganito kabango. Hot pot ang tawag dito. Walang problemang hindi kayang ayusin ng isang kainan ng hot pot. Kung meron man, edi dalawang kainan. Guro Zai, gusto ninyong tumikim. Tikim, anong titikman dyan? Grabe, ang sarap nito. Ganun ba kasarap? Patikim nga. 尝尝。 Nako, hilaw pa to ah. Ayan na, nararamdaman ko na. Pagkatapos kong kumain, para bang sinusunog ng naglalagablab na apoy ang lahat ng ugat sa katawan ko. Bumilis ng ilang beses ang daloy ng aking espiritual na enerhiya. Si Su Xiaofo ay lumagpas na sa antas ng pagpapatibay ng katawan. Umangat ang kanyang level sa gitnang yugto ng pagpapanday ng enerhiya. Ding, naidagdag na ang gantimpala mula sa system, 100 piraso ng dekalidad na spirit snack. Nakakapagpataas ng kapangyarihan ng pagkain ng hot pot. Imposible yan. Umiinom kami ng siglong gulang na gamot engkanto pero hindi kami ganito kabilis lumakas. Bakit ngayon ko lang to nalaman? Ang pagpapalakas pala, ay kasing dali lang ng pagkain at pag-inom ng tubig. Ganito na lang, ako na ang sisigat sa all-beef feast ng mga estudyante ng Yellow Courtyard sa loob ng 1 linggo. Lalaki, nakuha mo ang atensyon ko. Binabati kita, host. Ang iyong kapangyarihan ay umangat na sa huling yugto ng pagtatatag ng pundasyon. Misyon ng system, sa loob ng 3 araw, gabayan. Ang 3 estudyante na malampasan ang yugto ng pagpapanday ng enerhiya. Gantimpala sa matagumpay na misyon, 1,000 piraso ng dekalidad na spirit snack. Kapag nabigo, ang iyong espiritual na kaluluwa ay papawiin. Guro Lin, may gusto po akong sabihin sa inyo. Balay sa yelo. System, sumusobra ka na. Sa tingin mo ba mukha akong marunong magbalay? Guro Lin, inabando na po ako ng mga magulang ko noong 3 taong gulang ako. Lahat sila, tingin sa akin ay isang pabigat. Kung pagkatapos ng labanan sa arena ay palayasin ako sa panloob na sektor. Kung ganoon, ewan ko na lang. Kung ito na rin lang ang sitwasyon, wala tayong pagpipilian kundi ang sumayaw muna. Nako, mukhang dekalidad ang labang ito. Ibigay mo ang lahat, Liu Xiaorong. Gayahin mo ang gagawin ko. Una, tumayo ka sa dulo ng iyong mga daliri. Tapos, umikot ka, Ray. Huwag kang mag-alala. Isa lang itong tactical na pagbagsak ng iyong guro. Kahit hindi marunong sumayaw ang iyong guro, kaya kung iguhit sa yelo ang balangkas ng pamamaraang ito. Unang galaw, ay daloy ang enerhiya patungo sa yelo. Pangalawa, umikot sa isang paa upang hasain ang mga daluyan ng enerhiya. Pangatlo, iunat ang parehong braso at hayaang damaloy ang enerhiya ng yelo papasok sa iyong sentro ng lakas. Naiintindihan ko po, Guro. Xiaorong, mayroon kang pambihirang talento. Gantimpala, 2 paildores na nagpapatibay ng banal na enerhiya. Kakayahang natamo, sayaw ng tuloy-tuloy na yapak sa yelo. Nais mo bang pag-aralan ito ngayon? Pag-aralan. Si Xiaorong ay umabot na sa unang yugto ng pagpapanday ng enerhiya. Isunod na natin ang susunod na pagsasanay. Isa ka lang namang mabahong paslit na walang may gusto. At sa tingin mo, karapat-dapat kang matuto ng ganito kataas na antas ng pamamaraan. Kuya, baliin natin ang binti niya. Tingnan natin kung paano pa siya makakasayaw. Ang gagaling naman pumili ng pangalan ng mga magulang ninyo. Dahil sa mga ginagawa ninyo, hindi kayo mukhang tao. Guro Lin, pare-pareho lang tayong nasa yugto ng pundasyon. Kaya kung maglalabanan tayo, hindi kami siguradong matatakot sa'yo. Nagsasanay ang estudyante ng aming sektor, anong pakialam ninyo? Kung hindi pa kayo aalis, tatawagin ko na ang punong guro. Talaga lang, ha? Huwag kang padalos-dalos. Mukhang may koneksyon sa punong guro yang si Zhu. Tsaka, nakuha na natin ang gusto natin. Tara na, HMP. Tandaan niyo tong araw na to. Sa araw ng paligsahan, siguradong papatayin ko kayo. 老师，这丹药太贵重了，我不配吃。快吃吧，稳住伤势，安心修炼。老师，我们也一起练功。好，刘小荣继续练习冰莲踏月步，你们各自找方位站定，先练基本功。就这，我教胸口碎大石，那不是手拿把掐？石磊，老师给你教一式功法，你看好了。老师，你人呢？
在这儿，磊子，为师刚才演示的招式，你明白？丁，刘小荣成功突破炼气，恭喜宿主！我成功了！丁，恭喜宿主，3位学生已突破炼气期，任务成功奖励1000枚上品灵石。丁，系统掉落随机奖励1000点功德点。今日擂台由我和校长担任裁判，对战双方为黄院师生 vs 天院师生，此番较量3局2胜。同一个人只能参与1局比试，若黄院败，林老师被革去教职，黄院全员迁至外门苦役3年。若天院败，天院需当众向黄院道歉，清扫黄院1月，每人写万字检讨书，公开诵读。谁先来？老夫愿一战。谢老师可是金丹后期高手，黄院根本没人是对手，这下有好戏看喽！林老师，请吧。黄院石磊，请指教。林峰果然是缩头乌龟，看到谢老吓得不敢上场，找个学生顶包，窝囊！一群无知小儿，这叫战术，懂不懂噻？不自量力！这石磊肉身之力竟能抗衡金丹真气，倒是少见。你说呢，校长哥哥？确实有些门道，不过仅凭蛮力还不足以。还要再战？我投降！还真是窝囊老师带出来的窝囊徒弟，堂堂黄院就这么点骨气。第1局天院胜，第2局谁来？打你们这帮废柴，老子只需要用1根手指。小福，你去。这么会说大话，给你的舌头放会儿假吧。有点麻，不过味道还行。哦，好样的，小福！嘿嘿，还有吗？没有的话，该我了。这一轮黄院胜。啊！哇！等等，谢老师有何异议？方才都是我院先出人，是否这轮黄院先出人？完全同意。第3局我来，请天院派人吧。林峰已经筑基后期，我院比他高的只有谢老师，而且他心思缜密，实力深不可测，说不定会耍花招。他竟然突破了！怎么还有挑战的吗？没有。第3局黄院胜，总胜方黄院。洒水了，区小胜，何足挂齿。怎么回事？接住你了。谢谢你，林峰，小心！这八爪鱼还挺难对付的啊！大家不要慌，快接阵！校长，这妖兽太过于强横，这阵法恐怕撑不了多久。撑不住也要撑。天元学院绝对不能毁在我手里。完了，林老师，学院乱成一锅粥了。慌什么？乱成一锅粥，那咱们就有粥喝了。都什么时候了，还贫嘴？孟老师，你有没有受伤？他没事儿，受伤的人是我，好吧？那就好。我受伤了就没事啊？这也太双标了吧！
老师，你伤得不轻，我来帮你止血。别管我了，先去对付八爪鱼。完了，阵法被破了，妖兽要冲进来了！师兄，你撑住啊！孟老师，你快带学生们撤离，我用灵力封住裂缝。不行，你是校长，你带学生走，我留下。孟老师，孟老师，师妹，各位，我去救孟老师，你们现在立即回学院。谢老师，你负责组织老师们重新布阵，守护学院。不行，林老师，你有意见？你是校长，学院没有校长坐镇更加危险，还是我去吧。你，下方妖气翻涌，谁知那地裂深处藏着何等凶险？你修为不过刚到筑基巅峰，贸然下去，无异于送死。校长，不如我带着天院学生一同前往。天院学生倒都是精英，不过我们虽然喜欢孟老师，但也不至于为他去送死吧？对啊，那里可是岩浆地穴，下去就是九死一生。林老师，我们和你一起去。可你们修为尚浅，地底环境凶险万千，绝非儿戏。得，校长，您就别婆婆妈妈了。这事要是等您挑出10个8个修为高深的老家伙来，孟老师早就见阎王了。对啊，校长，我们虽然修为浅，但我们相信林老师会保护我们的，对吧，林老师？去吧，但务必小心。这是地脉罗盘，能感应地底生机。若指针停转，意味着生机已绝，立刻返回，不可恋战。明白，走。老师怎么不走了？这要玩大了，我忘记自己恐高了。开局就是地狱级难度啊！林老师，你这是怎么了？无妨，为师只是有一丢丢恐高。话说，你们都不恐高的吗？怎么可能？林老师，你恐高是怎么遇见飞行的？老师别怕。 May paraan po ako. Ano yun? Ginoo, babuhitin ko na lang po kayo. Pumikit na lang po kayo. Di tama ba to? Pwede bang magpalit tayo ng posisyon? Sa kaliwa, hindi, mali, dapat sa kanan. Sandali. Mayroong kakaiba. Mag-ingat ang lahat. Ginoo, mga estudyante rin ba sila ng Tianyuan Academy? Kung pagbabasehan ng kanilang kasuotan, mukha nga silang mga estudyante ng Tianyuan Academy. Pero sa itsura nila ngayon, bakit parang mga zombie sila? Ginoo, nabasa ko po sa isang aklat ang tungkol sa kalagayan nila. Ang tawag daw po dito ay Yinkui. Mga patay na hindi matahimik, mga buhay na patay na kinain na ng masamang enerhiya ang isipan, para na lang silang mga papay. Natukoy na nasa panganib ang host. Kaaway, nais mo bang bumunot ng armas mula sa weapon shop? Bumunot ka na agad. Isinasagawa ang pagbunot ng armas. Kumpleto na ang pagbunot. Binabati kita, host, sa pagkuha ng isang armas. Isang kaldero. Ang pagbunot na ito ay nagkakahalaga ng 100 premyadong spirit stones. Nagbibiro ka ba? 100 premyadong spirit stones para lang sa isang kaldero. Oy, di masama. Matibay ang kaldero. Tao, kailan tayo kikilos? Interesante yung lalaking nangunguna. Magmamasid pa ako. Huwag muna tayong padalos-dalos. Sir, ang galing niyo po talaga. Ang daming Yinkui, pero halos kalahati sa kanila, kayo lang mag-isang tumalo. Siyempre naman. Tandaan niyo, ako ang bida. Ding, pansamantalang nalutas ng host ang kasalukuyang panganib. Ang system ay random na nagbigay ng kakayahang pagtunton sa diwa. Kayang matukoy ang bakas ng anumang may buhay sa malawak na paligid. At mga piraso ng alaala, 10 segundo lang pala. Huwag kang gagalaw. Sandali, aalamin ko muna kung saan sila galing. Ding, ginamit na ng host ang kakayahang pagtunton sa diwa. Sinusuri ang mga natitirang alaala ng Yinkui. Kuya, tumakbo ka na, si Grandmaster G. Sir Lin, may nakita po ba kayo? Wala yon.
Bilasin natin, kailangan nating iligtas si Madam Meng. Sa ngayon, hindi pa pwedeng malaman ng mga bata. Mayroong dating tumugis at pumatay sa mga estudyante ng akademya. Dahil kung hindi, baka magdulot pa ito ng takot sa lahat. Sir, paano na po itong mga Yin Kui? Hindi naman natin pwedeng iwan lang sila rito para manakit ng iba. Pero kung papatayin natin sila ay mga disipulo rin ng Tianyuan Academy. Hindi ko kayang gawin ang pumatay ng kapwa mag-aaral. Lahat, tumahimik. Liu Xiaorong, pamunuan mo ang grupo. Dalhin niyo muna ang mga Yin Kui pabalik sa akademya. Ako na ang sasagip kay Madam Meng. Pero, sir, Sa tingin ko, wala nang pero-pero. Wala akong pakialam sa opinyon mo. Ang opinyon ko ang mahalaga. Tapos, medyo cheesy pakinggan yan. Ginoo, huwag po kayong mag-alala sa takot ninyo sa heights. May sarili akong paraan. Hindi ako takot sa heights. hindi ako takot sa heights. Ha? Panginoon, matagumpay na nakagawa ng bitak sa lupa ang mga halimaw. Hey, mabuti. 13-15, ikaw ang naatasang pasukin ng Akademya ng Tianyuan. Kailangan mong alamin kung nasaan. Ang siyam na mahahalagang aklat na makakasira sa sentro ng selyo. Kung sino man ang unang makahanap nito, bibigyan ko ng malaking gantimpala. Masusunod po, Panginoon, isang guro mula sa Akademya ng Tianyuan. Ang nagdala ng mga estudyante at pumasok sa kalaliman. Anong gagawin sa kanila? Hayaan niyo munang mabuhay ang mga estudyante. Tungkol naman sa gurong iyon. 12, ikaw na ang bahala. Mas mainam kung mahuhuli mo siyang buhay. Kung hindi, patayin mo na lang siya. Buti na lang hindi ako namatay. Talagang may plot armor ang bida. Kukunin niya si Meng Feier, ang pugita. Kung susundan ko siya, baka mahanap ko si Meng Feier, ang magiging ulam. Huwag kang tumakas. Haya. Diyos ko, naku, mukhang napasok ko yata ang pugad ng mga pugita. Ang cute naman ng mga batang pugita. Kailangan kong pag-isipang mabuti kung iihawin ko ba sila o ipiprito. Ayos. Mabuti na lang at humihinga pa siya. Binibining Linlin. Anong ginagawa mo rito? Dumating ako para iligtas ka. Mag-isa ka lang. Pero napakababa pa lang ng antas ng kapangyarihan mo para sa lugar na to. Bakit ang daming pagitang nagkalat dito? Ang baho, oy, Ginoong Meng. Anong mabaho riyan? Ito kaya ang bango ng pagkain. Pagkain to. Oo naman, binibining Lin. Huwag ka nang magbiro. Ang kinakain naming mga cultivator ay mga prutas at halamang gamot na may espiritual na enerhiya. Ito ay purong protina. Mas mabisa pa ito sa lingsi sa pagpapanumbalik ng lakas at sigla. Sandali lang, darating na ang lulutuan. HMM. Talaga bang nakakain to? Siyempre naman. Kumuha ka ng isa't tikman mo. Kung hindi mo kakainin, ako na ang uubos, ha? Anong masasabi mo? Ang sarap, malutong sa labas, malambot sa loob. At mayroon itong bahagyang tamis na nananatili sa dulo. Mas nakakaadik pa ang lasa nito kaysa sa mga mahiwagang prutas. Tila unti-unting nanunumbalik ang aking espiritual na lakas. Sinabi ko na sa'yo, bihasa ako sa pagkain. Magtiwala ka sa akin, hindi ka magkakamali. Ginoong Lin, pasensya na, ha? Masyado yata akong nasarapan sa pagkain kanina. Hindi ko na napansin ang aking kilos. Binibining Meng, ano man ang iyong itsura, sa aking mga mata, ikaw ang pinakamaganda. Wala akong ibang ibig sabihin doon. Alam ko, Ginoong Lin. Nagsasabi ka lang naman ng totoo. Lin Feng, napakakakaiba ng tunog ng kampanilyang iyan. Siguradong may problema, binibining Meng. Mas mataas ang antas ng iyong cultivation kaysa sa akin. Mukhang kaya mong pansamantalang labanan ang epekto ng tunog na iyan. Pansamantala kong isasara ang aking pandinig. Gamitin mo ang iyong mga kamay para ituro sa akin kung saan nanggagaling ang tunog. Sabay tayong aalis dito, sige ba? Doon. Ginoong Lin, ililigtas kita. Pangalawang pinuno, hahabulin po ba natin sila? Huwag na.
Hindi basta-basta ang dalawang iyon. Hayaan na lang natin sila sa dalawa kong kapatid na mahilig magpasikat. Hindi ko akalain na sa mundong ito, mayroon pa palang mahiwagang sandata na hindi ko pa nakikita. Ling, binabati ang host sa matagumpay na pagligtas kay Guro Meng Fair. Gantimpala, mabilis na pag-angat ng antas ng cultivation ng host. Lin Feng, napakabilis ng pag-angat ng antas ng iyong cultivation. Mukhang isa kang likas na henyo sa larangan ng cultivation. Well, mahirap ipaliwanag. Nakakahiya kasing sabihin. Kayo, nagsasanay kayo gamit ang inyong spirit root. Samantalang ako, gumagamit ng cheat. Ginoong Lin, maraming salamat sa tulong mo. Ling, binabati ang host sa pagtanggap ng taos-pusong pasasalamat mula kay Meng Fair. Ang sistema ay random na nagbigay ng kakayahan. Ang pagkopya sa lahat ng kapangyarihan. Kayang kopyahin agad ng bida ang anumang mahika o kakayahang makita niya. Maaaring itong gamitin ng 3 beses sa isang araw. Sir Lee, miss na miss ka na po namin. Lin Feng, kung hindi dahil sa'yo, napahamak na sana si Madam Meng. Hahaha, bilang gantimpala sa iyo sa pagkakataong ito. Dahil sa iyong pambihirang ambag sa akademya, nagpasya ang akademya. Naigawad sa iyo ang titulong pambihirang guro ng taon. At bilang bonus, 10 piraso ng mataas na uri ng Spirit Gathering Pills. Talagang kahanga-hanga kayo, Headmaster. Ito ang gusto ko sa mga pinuno, may gawa at hindi puro pangako. Hindi ako samasang-ayon. Sir Zai, ano po ang masasabi ninyo? Headmaster, ay ilang daang taon na akong nagtuturo sa akademya. Pero ni minsan ay hindi ko natanggap ang karangalang yan. SS siya, isa lang siyang paslit, anong karapatan niya? Sir Zai, una sa lahat, pwede bang ayusin mo muna ang pagsasalita mo? Alam mo ba na dahil sa pagsasalita mong yan, parang natutunaw na mantikilya ang kredibilidad mo bilang guro? Pangalawa, malaking kamalian sa trabaho ang pagbabase sa katagalan sa serbisyo. Bago ka humingi ng pabuya, magpakita ka muna ng resulta, huwag kang gumawa ng eksena. Nakakamatay sa hiya. Nakakamatay sa hiya. Ang astig ni Sir Lin. Sobrang astig, si Sir Zai. Lagi tayong minamaliit niyan, lalo na tayong mga bagong solta. Ngayon, nakaganti rin tayo sa wakas. Kuya, paano kung hindi si Lin Feng ang unang pumasok? Huwag kang mag-alala. Marami akong paraan para mahulog siya sa patibong. Lin Feng, maghintay ka lang. Ibabalik ko ang pera sa inyo. Parang awa nyo na. Huwag. Huwag niyo kong saktan. Saktan ka, bakit ka naman namin sasaktan? Ikaw kaya ang magiging susi sa tagumpay namin. Ha, Sir Lin. Sir Lin, naku, Sir Lin, may problema po. May ilang lalaking nakaitim na pumasok sa silid-aralan. Sinaktan nila ako. At may mga kaina hinala silang kilos na para bang may binubuo silang bitag na mahika. Huhulihin ko na siya. Huwag kang padalos-dalos. Ako muna ang titingin. Lin Feng, sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong mapapahiya ka sa harap ng lahat ng guro at estudyante. Nahalata niya kaya? Imposible. Walang palya ang plano ko. Array. Tagumpay, dali, tingnan natin ang pagkapahiya ni Lin Feng. Ano? Paanong nangyari yon? Ang mga ipis na ito ay sadyang pinalakas ko gamit ang aking espiritual na kapangyarihan. Paanong napunta lahat sa kaldero niya? Guro, kadiri naman po niyan. Bakit po may ganito sa loob ng silid-aralan? Iyan ang dapat nating itanong kay Zhang San. Ako. Ako lang po ang may gawa ng lahat. Nainggit po ako dahil mahal na mahal si Guro Lin ng mga estudyante. Kaya ko po siya gustong ipahiya. Walang hiya ka. Napakabuti sa atin ni Guro, tapos ipapahamak mo siya. Zhang San, ang pagtatangka sa isang guro ay may parusang pagpapatalsik sa akademya. Bakit mo ginawa yun? Guro, nakakain po ba ang mga ipis? Tanga ka ba? Puro pagkain na lang ang nasa isip mo. Pwedeng kainin. Lalo na para sa inyong dalawa, mga tapat kong estudyante. Noong nakaraan, hindi ninyo tinikman ang hotpot at ang beef banquet na inihanda ko. Kaya bilang kabayaran, pagtiyagaan ninyo munang tikman ang putahing ito. Guro Lin, wala po kaming ginawa. Anong karapatan mong pilitin kaming kumain ng ipis? Pwede ka naming isumbong sa pag-abuso ng kapangyarihan at pambubuli sa mga estudyante. Kayo na ang may kasalanan, kayo pa ang matapang. Kung hindi dahil sa inyo, paano magkakaroon ng ipis dito sa silid? Sige, hindi nyo na kailangang kainin ang mga ipis. Kung ganoon, mapipilitan akong sabihin sa punong guro ang ginawa ninyo. At hahayaan kong ang akademya na ang humusga. Ano bang ginawa namin? Wala ka namang anumang patunay. Ginagamit mo ang bakas diwa. Ano tong kababalaghan na to? Leche, ito. Saan kayo pupunta? Kayong dalawa, tumayo kayo sa tarangkahan ng Yellow Courtyard bilang parusa sa loob ng 6 na oras. Kapag naging maayos ang ipinakita mo, kalimutan na natin ang nangyari ngayon. Narinig mo ba? Hayagang pagpapahiya sa akin, si Lin Feng.
Hinding-hindi kita palalampasin. Moalang galang na, ito po ba ang Huang Yuan? Bakit ang daming masamang pangitain? Napakakakaiba. May mga bagay ba na kahit ang system ay hindi alam? Ginoong Lin, bakit po kayo ganyan makatingin sa akin? Huwag mong sabihing nahulog na ang loob mo sa akin. Ang Huang Yuan ay matagal nang kilala bilang pinakakulelat na klase sa mundo ng mga immortal. Bakit mo pa ginustong lumipat dito? Nabalitaan ko po kasing napakagaling magturo ni Ginoong Lin. Matagal ko na po kayong hinahangaan. Kaya sadya po akong pumarito para mag-aral. Ang pagiging sobrang maasikaso ng walang dahilan ay kahina-hinala. Guro, ano po ang tatalakayin natin ngayon? Ngayon, tatalakayin natin ang mission ding. Turuan ng estudyante sa sining ng paggawa ng tableta. Kapag nagtagumpay, gagantimpalaan ng host ng 10,000 dekalidad na spirit snack. Kapag nabigo, babawiin. Ang 5 pandaman ng host at daranasin niya ang sakit na parang sinasaksak ang puso. Nais mo bang bilhin ang aklat ni Dan Daoki, host? Hindi ba't napakabigat ng parusa? Kung ganoon, syempre bibilhin ko. Ano, kaya naman pala aklat ni Dan Daoki ang tawag dito. Dahil pala ang may akda ay si Dan Daoki. Pahirap naman itong system na to. Itong walang kwentang libro, nagkakahalaga ng 1,000 spirit snack. Ginoong Lin, ano po ba talaga ang tatalakayin natin sa klase? Huwag ninyong sabihin. Hindi po kayo nakapaghanda para sa klase. Mukhang ang sikat na guro sa buong paaralan ay hanggang dyan lang pala. O baka naman. Puro pangalan lang. Ang bibig naman ng estudyanteng ito parang may lason. Wala akong pakialam sa mga sabi-sabi ng iba tungkol sa akin. Pero ako si Lin Feng at ito ako. Kung sa tingin mo ay puro pangalan lang ako, malaya kang maghanap ng ibang guro. Ginoong Lin, huminahon po kayo. Prangka lang po talaga akong magsalita. Kung ganito po ninyo ako pagbibintangan, Ginoo, wala po akong magagawa kundi. Guro, ang ganda tingnan ni Ginoong Lee habang tumutugtog. Paano naman po siya magkakaroon ng masamang balak? Bakit ba ang mga estudyante ngayon, itsura na ang basehan ng pagkatao? Guro Lin, dyan po kayo nagkakamali. Ang mga lalaki, hanggat hindi nakakapag-asawa, hindi matatahimik. Kapag nag-asawa ka na, masasaktan ka lang. Ang paghanga lang sa kanila ang magpapahaba ng buhay. Mukhang may punto ka nga. Mga estudyante, ngayong araw ay pag-aaralan natin ang sining ng paggawa ng elixir. Huwag na po, guro, huwag na po. Taon-taon, palaging bagsak ang departamento natin sa pagsusulit sa sining ng elixir. Oo nga, para kang nag-aaral ng sulat na hindi maintindihan. Kahit patayin niyo pa ako, hindi ako mag-aaral gumawa ng elixir, kahit aso ayaw niyan. Guro, huwag niyo po silang sisihin. Hindi naman sa ayaw nilang matuto. Pero noong nakaraang semestre, habang pinag-aaralan namin ang sining ng elixir, nakapagpasabog kami ng hindi bababa sa 300 kaldero. Halos mabasak na ang buong silid paggawaan, haha. Aba, kayo pala ay mga pambihirang henyo, isa sa 10,000. Hotpot, kakain ba kayo? May 3 segundo kayo para mag-isip. 3. Oy. Matagal na akong hindi nakakain yan. Ano nga bang tawag sa pot na yan? Guro, tingnan nyo, pati tiyan ko pa umayat na sa gutom. Hindi ba't dadalhin mo kami para kumain ng hotpot? Anong ginagawa natin dito? Xiao Fu, may hindi ka alam dyan. Ang gamot at pagkain ay iisa lang ang pinagmulan. Kaya naman ang mga sangkap para sa sabaw ng hotpot, syempre dito dapat kunin sa departamento ng elixir. Ngayon ko lang narinig yan. Sino? Sinong nag-i-engage sa labas ng pinto? GG Guro Lin. Pipakialis na po kayo. Ngayong araw, ang departamento ng elixir ay gagamitin ang aming departamento ng tiyan. Kung gayon, maaari ko bang malaman, Guro Zai, hanggang kailan ito gagamitin ng departamento ng tiyan? HMP. Bukas, 7 ng umaga. Sige, kung gayon, hindi iyon problema. Dito na lang kami sa may pintuan gagawa ng elixir. Huwag. Huwag na huwag silang hahayaang manatili. Panginoon, ito si 35. Nakapasok na ako sa loob ng akademya ng Tianyuan. Lahat ay naaayon sa plano. Magaling. Sana lang ay hindi nila ako bibiguin. Ang akademya ng Tianyuan. Malapit nang mapasa aming mga kamay. Kakaiba. Maliban sa antas ng kapangyarihan ng taong ito, wala nang ibang impormasyong mahanap ang sistema tungkol sa kanya. Kakaiba. Napakakakaiba. Siguro Lin ay nauunawaan na iisa ang pinagmulan ng gamot at pagkain. Huwag mong sabihin. May kaalaman siya sa sining ng elixir. Sino ka? Siya ang bagong guro sa sining ng paggawa ng elixir. Siguro Shan. Kung ganoon, magaling pala siyang gumawa ng mga elixir. Syempre naman. Siguro Shan ay nakalikha na para sa akademya, ng napakaraming uri ng Paeldores. Lahat ay para sa pagpapakalma ng isip at diwa. Pinakamataas na uri para sa pagpapalakas ng pundasyon at pagpapayabong ng enerhiya. Mukhang nagdududa si Guro Lin. Kung gayon, bakit hindi na lang kami ni Guro Lin? Maglaban ngayon din. Maglaban, sige. Pero hindi tayong dalawa ang maglalaban. Kung ganoon, ito ay isang paligsahan sa paggawa ng elixir sa pagitan ng ating sektor Huang at ng sektor Tian ninyo. Guro Lin, masyadong delikado yan.
Malalim ang kaalaman ng Sektor Tian sa sining ng elixir. 3 taon nang walang dalubhasa sa elixir ang Sektor Huang natin. Imposibleng manalo tayo. Huwag kang mag-alala. Naging kampiyon lang sila noon dahil wala pa ako. Pero ngayong nandito na ako, wala na silang magagawa kundi tumabi. Napakayabang. Subalit, sa anumang paligsahan, dapat palaging may pusta, di ba? Sabihin mo, kung matatalo ako, kusa akong aalis sa akademya ng Tianyuan. Pero kapag ikaw ang natalo, kailangan mong umalis sa akademya ng Tianyuan. At hindi mo na maaaring lapitan ng sinumang estudyante rito. Guro Lin, ngayong pumayag ka na sa kasunduan. Huwag mo akong sisisihin kung hindi kita kawan. Guro Zai, pakibigay na ang pagsubok. Sa loob ng 3 oras, kailangang makalikha ng 3 paeldores ng pagsalungat sa tadhana. Ang sino mang makagawa nito ang siyang panalo. Paeldores ng pagsalungat sa tadhana. Isa yang formulang nawala na sa sinaunang panahon, wala ng formula para riyan. Paano yan malilikha? Dahil puno ng kumpiyansa si Guro Lin. Tiyak na may paraan siya. Guro Lin, ipirmahan mo na. Ay ilabas ang pandeyuan. Guro, kulang ang isang pandayuan sa mga pasasabugin natin. Sino ang nagsabi na ang hurno ay para lang sa paglikha ng gamot, para saan pa ba ito? Guro Lin, naihanda na po ang 38 sangkap na ipinakuha ninyo. Para saan ang mga ito? Nagpapagalingan tayo sa paglikha ng gamot, hindi sa pagluluto. Ha 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 ha. Magandang tanong. Ngayon, sagutin ninyo ako. Ano ang pagkakaiba ng paglikha ng gamot at pagluluto? Ang paglikha ng gamot ay isang pagsasanay. Ang pagluluto ay para sa pagkain. Haha, mali. Ang paglikha ng gamot ay pagluluto rin. Sa katunayan, pareho lang kayong naglalagay ng mga sangkap sa isang kawa. Basta't huwag lang sumabog, ayos na. Kaya naman, ang hurno ay ang kawa. Ang mga halamang gamot ay ang mga putahe. Ang tamang init ay ang apoy sa kalan. At ang formula ay ang recipe. Ganoon pala iyon. Guro, kung ganoon, magluto na lang tayo. Huwag nang lumikha ng gamot. Ang paglikha ng gamot ay hindi mahika. Isa itong kasanayan. Simula ngayon, ang inyong mga hurno ay isa lamang kawa. Ang mga halamang gamot ay itong mga pagkaing nasa harap ninyo. Isang maling timpla sa init, isang saglit na pagkawala ng konsentrasyon. Manginig lang ang kamay sa paghahalo, at masasayang na ang lahat. Nako, guro, sana'y sinabi nyo na yan noon pa. Matagal ko na sanang minahal ang paglikha ng gamot. Oo nga po, guro. Kung ganyan po pala, siguradong hindi na ako aantukin. Bantayan ninyong lahat ang init at ang dami ng sangkap, at kailangan panatag ang isipan. Matatag ang kamay, at tumpak ang mata. Ang bango. Nakakagutom. Oh. Paano kayo magagambala habang lumilikha ng gamot? Guro, sino po bang hindi matutokso sa amoy na yan? Lalo na't hindi pa kami kumakain. Huwag kang mabahala, kapatid na Zai. Titingnan ko kung anong nangyayari. Aba, Ginoong San, tamang-tama ang pagdating mo. Halika't tikman mo to. Sayang naman itong napakasarap na sabaw. Talagang sinasayang mo lang ang mga biyaya, Ginoong San. Guro Lin, kung hindi ako nagkakamali, minamaliit ba natin dito ang sining ng paggawa ng mahiwagang tableta? Oo nga, ang tablet ng pagtaliwas sa tadhana ba? Ano ang recipe para sa tablet ng pagtaliwas sa tadhana? Ha 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 ha. Nagbibiro lang ako. Huwag kang kabahan. Alam kong hindi mo sasabihin. Kung gayon, mauuna na po ako. Mga estudyante, busog na ba kayo? Magsisimula na tayong gumawa ng tableta. Sige po, guro. Nasa ulo ko na ang lahat ng sikreto sa paggawa ng tableta. 3 bahagi sa apoy, 7 bahagi sa sangkap at matatag na kamay. Payapang puso at mga matang mas matalas. Magaling. Zhu Xiaofu, ikaw ang bahala sa apoy. At ano naman ang mga sangkap nila? 1,000 taong snow lotus, 10,000 taong yelo. Halimuyak ng sirang dragon, dugo ng kilin. Guro, ang astig ng tindig ninyo. Mas astig ba kaysa sa akin? Hindi mo naiintindihan. Ang guro namin, may angking karisma yan. HMP. Ang lotsong ito. Liu Xiaorong. Pangunahan mo ang lahat sa paglalagay ng espiritual na lakas para patatagin ang daloy sa sisidlan. Tandaan, hindi ito idinadaan sa purong lakas, kundi kasing banayad ng agos ng sapa patungo sa karagatan. Maraahan at malumanay. Walang pilitan. Sige po, guro, tama na po ang init ng apoy. Lahat kayo, patatagin ng espiritual na lakas. Patawad sa inyong lahat. Napakahina ng aking katawan. Hindi ko na talaga kaya. Nais ko sanang magpahinga muna sa bulwagan ng pagninilay. Sige na. Tapos na. Hi.
HMP, ang hanggal talaga nitong si Lin Feng. Talagang naniwala siyang susuka ako ng dugo. Kung makukuha ko ng mas maaga ang aklat ng 71 bituin na gusto ng Panginoon. Hindi ba't papalitan ko na ang pangatlo sa pwesto? Ha 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 ha. Punong guro, may paparating na malaking sakuna sa ating mundo. Pakiusap po, ipaayos ninyo kagad ang bitak sa ilalim ng lupa. Model. Ang sabi ng elder ay para mapaghandaan ang paglusob ng mga halimaw sakaling masira nila ang selyo. Sa oras na yun, dadalhin ko ang lahat ng mga guro sa diwa ng ugat ng lupa para ayusin ang forma sayo ng selyo. Sige, at isa pa, ang aklat ng 9 na tala. Aklat ng 9 na tala. Sino ka? Sino ang nagtatago sa likod ng pader? Magpakita ka agad. Ginoo, mamalapit nang maubos ang oras. Handa na ang elixir. Wow! Ang kapangyarihan nito. Ang elixir na panlaban sa tadhana ay tunay ngang pambihira. 3 piraso ang napagkasundoan. Pero si Ginoo ay nakagawa ng 6 na piraso. Ako ang kalihim ng Sektor Dilaw. Ang Sektor Dilaw ay tatiyak na matatalo. Iuubos na ang oras. Susumuko na lang kayo ng maayos. Ay, naku, ang ulyanin ko naman. Salamat sa paalala. Ha? 6 na piraso. Guro Lin, papaano tayo lalaban dito? Mukhang si Guru Zai sa pagkakataong ito ay natuto na ring dumiskarte. Guro, kahit anong gawin natin, imposibleng makagawa tayo ng 6 na piraso. Ang elixir na panlaban sa tadhana, masyado silang magaling. Huwag tayong mataranta. Hayaan silang maging magaling. Ako naman ang hari ng pababayaan. Guru Lin, hindi ka pwedeng magpabaya lang. Kapag nagpabaya ka, mapapatalsik ka sa akademya. Kung ganoon, sumusuko na ba si Guru Lin? HMP, tingnan natin ngayon kung paano pa makakabangon ang sektor dilaw ninyo. Mas masarap pa rin ang soft drinks na lychee kaysa sa orange. Ang binitawang salita ay hindi na mababawi. Huwag kang umasa na makakapag-aksaya ka ng oras at mandadaya rito. Bakit ba ang bilis-bilis mong magsalita? Mamamatay ka na ba bukas, HMP? Imposible. Ay, imposible to. Hindi. Imposible. Huling babala. Kung hindi, huwag mo akong sisisihin sa gagawin ko. Meng Fair, anong ginagawa mo rito? Senior, napadaan lang ako rito kanina, at napansin kong tila may kakaiba sa lugar na ito. Anong kakaiba? Ang marka kong pang-trace ng Purple Way. Kaya nitong sundan ang bakas ng dugo ng ibang nagsasanay. Kitang-kita na may nagsasanay na naiwan ng maraming dugo rito. At sariwang-sariwa pa ang mga bakas ng dugo, pero walang bakas ng dugo sa lupa. Ibig sabihin, may nagtago ng mga bakas ng dugo at ng kanilang pinagdaanan. Hindi pa siguro nakakalayo ang taong yun. Habulin. Kawalang hiyaan. Kapag nahuli ko ang salot na yan, talagang pipira-pirasuhin ko siya. Ikaw na walang hiya ka. Nang-ahas kang kagatin ako kanina, ha? Anong gagawin mo? Nasa akademya tayo dito. Kapag naglakas loob kang gumawa ng kalokohan, hindi ka palalampasin ni Guro Lin. Ano naman kay Lin Feng na yan? Sayang talaga. Ang deal na yan ay akin na. Ding, binabati kita, host, matagumpay mong naibigay ang order sa estudyante. 10,000 snack pellets ang naipasok na sa account. Naka-freeze. Ni recipe, wala ka. Paano mo ngayon i-refine ang batch na yan ng Enmang Dan? Wala nga akong recipe. Pero, meron ka. Anong ibig mong sabihin dyan? Literal ang ibig kong sabihin. Ginoong San, kailangan mong panindigan ang pastahan mo. Imposible, pekeng-peke ang mga elixirs na yan. Lahat yan ay peke, sigurado ako. Sa ganito kaikling panahon. Imposibleng makagawa ng ganito karaming elixirs. Sa normal na sitwasyon, imposible talaga. Mabuti na lang at ginamit ko ang kakayahan kong myriad Dharma replication. Ano ang recipe ng Enmang Dan? Matagumpay ang pagkopya. Matagumpay na nakuha ang Enmang Dan. Recipe sa paggawa. Sa amoy pa lang, ang 9 revolutions ay nagpapatatag sa kaluluwa, hindi ito nagkakalat. Totoo. Totoo nga.
Sino ka ba talaga? 500 taon na akong nagsasanay sa sining ng elixir. Wala pa akong nakitang ganito katinding pamamaraan sa paggawa ng elixir. Inaamin ko, may kakayahan ka, pero ang kakayahan lang ay hindi sapat. Ang tropeyo, Ginoong San, ay ibibigay lamang sa mananalo. Dahil natalo ka na, simula ngayon, hindi ka na pwedeng tumapak pa sa Tianyuan Academy. Kalahating hakbang lang yun, hindi bilang, mandaraya ka, ulitin natin. Ako, sang-ayon ako. Di bago lang siya rito, pagbigyan mo na siya. At bakit ko naman siya pagbibigyan? Hindi ako namimigay ng pabor sa kung sino-sino lang. Isang hamak na paslit sa antas ng Golden Core. Naglakas loob siyang baliwalain ako, isang senior sa ikapitong antas ng Yuan Ying. Sa harap ko, dapat lang parusahan. Bing Lian Tayufu. Xiao Yao Yun Show. Mga paslit na walang muwang. Hayaan niyong matikman ang tunay na bagsik ng isang Yuan Ying. Guro, ang ulap ng kidlat na yan ay may dalang kapangyarihan ng parusa ng siyam na pagsubok ng langit. Kung sasalubungin mo yan, mawawasak ang iyong katawan at kaluluwa. Yamang tinawag na rin lang niya ang parusa ng siyam na pagsubok. Kung gayon, nararapat lang na suklian ko siya. Ha ha ha, Lin Feng. Naglakas loob kang insultuhan ako. Bata. Naglakas loob kang harapin ang ulap ng kidlat ko gamit lang ang iyong espiritong ugat ng lupa. Shilei, bitaw, umatras ka. Hindi, Guro Lin, halatang halata na gusto kanyang patayin ng walang awa. Hindi ka pwedeng mawala sa Huangyo. Hindi lang si Lin Feng, ang buong Huang Academy, at maging ang buong Tianyuan Academy ay wawasakin ngayong araw. Ikatlong guro, bakit? Bakit ninyo pinupuntirya ang Tian? Ang Tianyuan Academy. Kung hindi mo ginagamit yung utak mo, ipamigay mo na lang. Hindi mo ba napapansin na hindi malinis ang intensyon ng taong yan sa pagpunta rito sa academy? Pero isa siyang dalubhasa sa antas ng Yuan Ying. Maliban sa headmaster, wala tayong binatbat sa kanya. Nasaan ang headmaster? Lin Feng, titulungan mo ako. Tigilan mo na yang kadadaldal mo. Anong klaseng sandatang mahika itong sirang kaldero na to? Bakit? Gusto mo? Siyam na punto siyam, libre pa ang shipang, gusto mo ba? Tulong, hindi pa nga ako nakakapag-asawa. Ayokong mamatay, manahimik ka. Tingnan mo nga yung itsura mo, napakawalang kwenta. Huwag kayong matakot, ililigtas ko kayo. Salamat, guro, sa iyong pagtulong. Narito na ako. Ang lakas ng loob mo. Isang hamak na batang may gininto ang lakas, naglakas loob na saktan ako. Ang galing ni Guro Lin. Ganyan talaga si Guro Lin, walang sino man ang makakatapat sa kanyang kakayahan. Laban, Guro Lin. Guro Lin. Maliit na sugat lang, ayos lang ako. Huwag ka nang magpanggap na malakas. Hindi na matatag ang iyong enerhiya. Ang mga daluyan ng iyong lakas ay nanigas na. Kapag ipinagpatuloy mo pa yan, tiyak na mababalda ka. Ubus na ang lakas mo, pero nilalabanan mo pa ang parusa ng kalangitan. Guro Li. Guro Li. Gusto mo rin bang tamaan ng kidlat? Kung ganun, anong gagawin natin? Ang tunay na parusa ng kalangitan ay ngayon palang magsisimula. Ginamit niya ang sarili niyang katawan bilang panimula, para ipatawag ang 900 at 99 na parusa ng kidlat na babaliw na siya. Guro. Ming Xuangjia, papatayin kita. Xiaorong. Ha ha ha, sige. Sino mang maglakas loob na tulungan si Lin Feng, tatamaan din ang kidlat ko. Hayop kang matanda ka. Ano bang naging kasalanan sa'yo ng aming akademya ng Tianyuan? At dito ka pa talaga nang gugulo. Talagang dapat na siyang mamatay. Napakalungkot. Kahit ang kaaway niya ay maiiyak sa sinapit niya, bakit hindi mo pa siya bigyan ng mabilis na kamatayan? Tao ka pa ba? Mamatay ka na, Lin Feng. Guro Li, huwag kang mamatay. Ha ha ha, magaling, magaling. Napakahambog na bata. Ngayon, natikman mo na ang kapangyarihan ko. Ang bigat ng kapangyarihan ng isang Yuan Ying, masarap ba, magaling. Ang huling parusa ng kalangitan. Ituring mo na lang itong regalo para sa iyong kamatayan. Lin Feng, maglaho na sana ang iyong kaluluwa. Ha 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 ha. Napakaiingay ng tawa niya.
Isang malaking kamalasan ng magdiwang nang wala pa sa oras. Matanda, napaka-inosente mo pa rin. Napakabuti, dininig nga ng kalangitan ang aking mga dalangin. Binuhay mo si Guro Lin. Ay, ikaw. Ano ka ba talaga? Isang hamak na nasa antas pa lang ng gininto ang diwa. Paano mo matitiis ang hampas ng siyam na kidlat na para sa antas ng namumuong kaluluwa? Wala kang karapatang questionin ako. Sagutin mo ako. Sino talaga ang nagpadala sa iyo dito sa Akademya ng Tianyuan? Maraming kalaban ng Akademya ng Tianyuan. Kahit na hindi ako ang pumarito, may iba pa ring darating. Guro Lin, ikaw, paano mo nagawang pakawalan ang isang mapanganib na kaaway? Malubha ang sugat ni Guro Lin habang pinipigilan niya ang masamang iyon. Nasaan ka noong mga kritikal na sandaling iyon? Nagtatago ka lang ba sa likuran na parang bahagang buntot? Ay, ikaw. Guro Zai, heto ang 4 na salita para sa iyo maging isang huwaran. Guro Lin Feng, nahuli ako sa pagdating. Guro Lin, bakit ang dami mong dugo? Guro Meng, maunat ang balat ko. Bale wala lang ang sugat na to. Guro Lin, nahihiya ka ba? Hahaha, bawal magdikit ang balat ng lalaki at babae. Punong guro, iyong tinatawag na ikatlong ginoo kanina. Ginamitan si Guro Lin ng hampas ng siyam na kidlat. Hindi mo narinig. Kani-kanina lang, hinabol namin ni Guro Meng ang isang misteryosong tao papasok sa masukal na gubat. At pansamantala kaming nakulong sa isang mahikang harang. May isa pang dalubhasa sa mga harang dito sa akademya. Punong guro, may traidor sa akademya. Ang sabi niya, mag-ingat daw. Lin Feng, may hinala ka ba kung sino ang traidor? Babala. Matinding pagkaubos ng lakas. Naubos ang espiritual na enerhiya. Malapit nang mawala ng malay. Sandali. Lin Feng, anong nangyayari sa'yo? Huwag mo naman akong takutin. Binibini, ganyan ka pala kalakas. Hoy, anong tinitingin-tingin ninyo? Nagiging stable na ang kalagayan niya, Guro Meng. Hindi ba magandang bagay na nagiging stable na siya? Napakatahimik, para na siyang walang buhay. Para bang isinara ang daloy ng kanyang buhay. Padaan, padaan. Huwag kayong maingay. Kailangan niya ito ngayon. Ang dami namang Pile Doris na nagbabalik buhay. Saan ninyo nakuha ang mga to? Siguro Lin ang nagturo sa amin na gawin ito. Ano pa sa tingin nyo, Guro Meng, na ninakaw namin ito? At ito'y nasa pinakamataas na kalidad pa. Napakabihira nito. Sa tulong nito, siguradong majay gising na si Guro Lin. Imposible. Ang Pile Doris na nagbabalik buhay ay tunay ngang may bisang bumuhay ng patay. Pero bakit siya? Teka. Tulungan ng guro, padaan. Hoy, itigil mo yan. Gusto mo ba siyang lasunin? Guro, natakot lang po ako na baka hindi sapat ang bisa. Basta todo bigay, may himalang mangyayari. Hindi na problema kung sapat ba ang bisa o hindi. Anak, masyadong malakas ang epekto. Nagwawala ang kapangyarihan sa loob ng kanyang katawan. Ako, nabuhay akong muli. Pero itong kamay ko, Guro Lin, hindi mo maaaring gamitin ang iyong kapangyarihan ngayon. Kung hindi, pupunitan ng sobrang kapangyarihan ang mga daluyan nito sa iyong katawan. pero, parang hindi ko mapigilan ang sarili ko. Ay, ikaw. Sinisira mo ang ari-arian ng akademya. Guro Lin, nagtatago ka ng tao sa iyong silid. Itinapon ang bangkay niya. Guro Lin, ikaw ang may gawa nito. Alugin mo muna yung utak mo bago ka magsalita. Mula nang lumabas si Guro Lin sa bitak sa ilalim ng lupa. Lagi na namin siyang kasama. Paano siya magkakaroon ng oras para gawin yun? Yaw. Paano siya namatay? Xiaorong, kilala mo siya. Estudyante siya mula sa sangay ng lupa. Siya ang pinakamatalik kong kaibigan. Bakit may estudyante mula sa sangay ng lupa na mapupunta rito? Guro Meng, ano po ang nahanap ninyo? Ang latak ng kapangyarihan sa dugong ito ay kapareho ng natagpuan ko sa bulwagan ng nakatagong enerhiya. Kung gayon, siya ang taong nakikinig sa labas ng bulwagan ng nakatagong enerhiya. Nasa panimulang antas pa lang ng pagsasanay ang kanyang lakas. Imposibleng makapasok siya sa bulwagan ng mga lihim nang hindi ko namamalayan. Pagsisiyasat sa mga labi. Hindi matukoy ang anumang piraso ng alaala mula sa biktima. Hindi ko na matagpuan ang kanyang mga alaala. Pero kung titignan ang kanyang mga sugat, malinaw na may ibang taong pumatay kay Yao Yao. Marahil ay pumunta ang tunay na salarin sa bulwagan ng mga lihim para makinig sa usapan ng punong guro. At sa proseso, natuklasan siya ni Yao Yao. Kaya pinatay siya para pagtakpan ng krimen. Napakalupit ng taong ito. Kung pinatay lang sana siya, maiintindihan pa. Pero hinugot pa ang kanyang diwa habang siya'y buhay. Isa lang siyang bata na nasa unang antas pa lang ng pagsasanay. Sa totoo lang, mayroon akong isang sospek sa isip ko. Guro Lin, alam ko na. Ang salarin ay siguradong si Guro Zai. Lin Feng, huwag kang magbintang ng walang basehan, ay ito'y paninirang puri. Ginagamit mo lang ito para makapaghiganti sa akin. Guro Zai, hindi ba't matagal mo na akong kinamumuhian?
Naghahanap ka ng masamang kaluluwa sa labas para kalabanin ako. Nagkataon lang na napadaan si Yao Yao sa bubong ng aking silid. Ano, pinapalabas mo na ako ang may kasalanan. Pero Guru Zai, wala naman talaga siyang oras para gawin yun. Nasa pagawaan siya ng gamot sa lahat ng oras. Guru Lin, sigurado ka ba riyan? Medyo mahina man ang pag-iisip ni Guru Zai, pero hindi naman masama ang kanyang kalooban. Guru Meng, hindi dapat katakutan ng mga masasamang taong pinag-iisipan ng bawat hakbang. Ang dapat katakutan ay ang mga mangmang na bigla na lang may maisipang gawin. Na gumagawa ng mali nang hindi man lang nila namamalayan. Punong guro. Pati kayo, hindi naniniwala sa akin. Para makasiguro, pansamantalang mananatili si Guru Zai sa silid pihitan sa loob ng ilang araw. Hanggat hindi pa natin nalalaman ang katotohanan. Mga mag-aaral, napakahusay ng inyong paggawa ng gamot ngayong araw. Maaari na kayong bumalik at magpahinga. Guru Lin, may tanong po ako. Oo nga pala, Xiaorong. Ikaw at si Shilei, dalhin ninyo ang mga natirang tableta ng pagtatago mula sa sisidlang ito. Ihatid ninyo sa tanggapan ng punong guro. Ang mga katawang yin na nailigtas natin noon, ay nangangailangan ng mga tabletang ito para sugpuin ang kanilang enerhiyang yin. Sige po, guro. Guru Meng, bakit hindi ka pa umaalis? Guru Meng, si Lin Feng. Bakit mo ba talaga sinasabing si Zai Gang ang pumatay? Malinaw namang hindi siya. Lin Feng. Sa tingin ko, itong si Lin Feng ay wala namang tunay na kakayahan. Isa lang siyang manyok na mahilig sa babae. Tinalo lang niya si Shisan dahil masyado itong tanga. Guru Meng. Maaari ba akong humingi ng pabor? Kuya Lee, ang laman ng supot na ito ay sandalwood na nagpapakalma. Mabuti ito sa katawan. Lagi mo sanang dalhin, ha? Kuya Lee, heto ang ginawa kong Asmandas cake. Tikman mo. Salamat sa inyong kabaitan. Sino ba naman ako para tanggapin ang ganitong kabaitan mula sa inyo? Estudyanteng Li Shiwo. Ito ay isang akademya para sa kultibasyon. Hindi ito isang audition para sa mga idol. Ang lakas naman ng amoy selos dito. Guru Lin, hindi kaya nagseselos ka? Sa akin, ano naman ang ikaseselos ko sa'yo? Ang ikaseselos ko, yang sakit mo. Ikaw. Guru Meng, anong ginagawa mo? Mahina at hindi matatag ang iyong tindig. May bar sa daloy ng enerhiya ng iyong atay. Humihina ang iyong kalooban dahil sa pinsala sa iyong diwa. Kaya naman pala samukha ka ng dugo noong araw na iyon habang gumagawa ng tableta. Bibigyan kita ng ilang gamot para manumbalik ang lakas ng iyong katawan. Kung ganoon, aasa na ako sa iyo, Guru Meng. Guru Meng, sa tingin ko'y hindi maganda ang kutis ni Shiwo. Nilalagnat ba siya? Pagsubaybay sa karagatan ng Kamalayan. Babala, hindi matukoy ang target. Ang karagatan ng Kamalayan ay naglalaman ng mga alaala mula sa mas mataas na dimensyon. Ipinagbabawal sa lahat ng elder at guro ng akademya ng Tianyuan. 7 araw nang nagpapatuloy ang di pangkaraniwang paggalaw ng mga ugat ng lupa. Bumibilis ang paglawak ng lomet sa kalaliman. Kagabi, nilamon pa nito ang 3 sa ating mga disipulo. Mga disipulo, kaya naman tinipon ko kayong lahat dito ngayon. Upang sama-sama nating patatagin ang selyo sa mga ugat ng lupa. Dugo ko ang iaalay para sa panunumbalik ng kaayusan. Mga guro ng sinaunang bayan. Ang aklat ng siyam na tala. Kailangan kong makuha agad ang aklat ng siyam na tala. Kung hihintayin ko pa silang patatagin ng husto ang selyo. Kung ganoon, hinding-hindi na muling makikita ng aking Panginoon ang liwanag. Ikaw ang pumatay kay Yao Yao. Tama, di ba? Magdahan-dahan ka sa pananalita mo, bata. Baka yan pa ang ikamete mo. Sige, tingnan natin kung sino ang unang mamamatay, Ning Xuangju. HMPH, Kawili-wili. Hindi ko akalain na kayang sirain ng tugtugin mo ang diwa. Teka, ang lakas panloob na ito, hindi ito ang lakas ng isang baguhan. Ngayong alam mo na ang kakayahan ko, sumuko ka na. Para hindi na ako mag-aksaya pa ng lakas. Sa panaginip mo, huwag ka nang lumaban. Pinatay mo si Yao Yao. Utang na dugo rin ang kabayaran. Hindi ba't ikaw ang pumatay sa kanya? Xiao Fu. Nasaan si Liu Xiaorong? Pinagtataka ko nga rin, paborito pa naman ni Xiaorong ang klase ni Guru Lin. Bakit kaya hindi siya pumapasok? Naku, may masamang nangyari. Guro, kailangan niyo pa po ba ang Firmes? Guru, ang sabi ko, ang pumatay kay Yao Yao ay ikaw, Liu Xiaorong. Hindi mo naaalala, imposible. Matalik kaming magkaibigan ni Yao Yao.
Paano ko magagawa iyon sa kanya? Liu Xiaoru, likas na yin ang iyong pagkatao. Samantalang si Yao Yao naman ay may katawang purong yang. Likas kayong magkasalungat. Lahat ng tao ay nakakaramdam ng inggit. Huwag mong masyadong sisihin ang sarili mo. Hindi ba't? Akin ang lahat ng kasalanan, dapat na akong mamatay. Kung handa kang pagbayaran ang iyong kasalanan. Kung gayon, dukutin mo ang puso ng iyong lakas at ibigay sa akin. Magaling. Ganyan nga dapat. Lakasan mo pa. Liu Xiaorong, Guru Lin. Sakto ang dating mo. Si Xiaorong, bigla na lang nagwala. Hinahanapan ko siya ng paraan para matauhan. Li Shiwu, sige, umarte ka pa. Daig mo pa ang pinakamahusay na aktor. Tutal, nabisto mo na rin lang ako. Sige, gawin mo na ang dapat mong gawin. Liu Xiaorong, ang pumatay kay Yao Yao ay si Lin Feng. Patayin mo si Lin Feng, ipaghiganti mo si Yao Yao. Xiaorong, magising ka. Patayin si Lin Feng. Ipaghiganti si Yao Yao. HMPH. Huwag kang umalis, buwisit. Patayin si Ling Feng. Ipaghiganti si Yao Yao. Ling Feng, anong ginagawa mo? Wala nang oras para magpaliwanag. Guru Meng, tulungan niyo akong pigilan si Liu Xiaorong. Si Liu Xiaorong. Kinulam siya. Bantayan niyo muna siya. Hahabulin ko si Li Shu. Ginoo, bilang iginagalang na guro mula sa mundo ng mga immortal. Ano po ang maipaglilingkod namin sa inyong pagparito? Li Dao Yuan, mayroon ngang utos mula sa itaas. Anong utos? Nagpa siya ang nasa itaas. Naibigay ang pamamahala ng Akademya ng Tianzong sa Akademya ng Tianyuan. Mahigit 100 taon nang nakatayo ang Akademya ng Tianzong. Iyang Akademya ng Tianyuan. Anong karapatan nilang agawin sa akin ang Akademya ng Tianzong? Li Dao Yuan, may bagong dating sa Akademya ng Tianyuan, si Lin Feng. Kakaiba ang paraan ng pagtuturo ng taong iyon. Gustong-gusto siya ng mga estudyante. Dahil doon, maraming bagong mag-aaral ang kusang pumipili sa Akademya ng Tianyuan. Samantalang ang bilang ng mga nag-e-enroll sa Akademya ng Tianzong ay pababa ng pababa taon-taon. HMPH, ang batang yun ay puro pasikat lang naman. Isa lang siyang piyasong nagpapapansin. Senior, sino ang nagpagalit sa'yo? Bakit tila galit na galit ka? Siya ang pangalawang punong guro ng Akademya ng Tianzong. Si Li Miao. Miao. Sakto ang pagdating mo. Guguho na ang mundo. Balak pala ng Akademya ng Tianyuan na sakupin ang ating Akademya ng Tianzong. Totoo nga, may mga narinig akong usap-usapan mula sa ibang estudyante. Sabi nila, nagpapalawak daw ng recruitment ang Akademya ng Tianyuan. Nagpamigay pa nga sila ng mga polyeto sa mismong tarangkahan ng Akademya natin. Sa nakikita ko. Dahil ipinadala ako ng mga nakatataas para unang ipaalam ito kay Punong Guro Li. Ibig sabihin, may pag-asa pa para maayos ito. Ginoo, may paraan po ba kayo? Sa mundong ito, ang malalakas ang laging nangingibabaw. Gamit ang lakas at impluensya ng Akademya ng Tianzong. Dapat lang na tayo ang unang gumawa ng hakbang. Ang ibig mong sabihin, magsanib puwersa tayo sa ibang mga akademya para pabagsakin ang Akademya ng Tianyuan. Nakatakas na naman siya. Paano ngang taong ito? Ay mas mahirap pang kalabanin kaysa sa ikatlong Ginoo na yun. Guru Meng, hindi nyo ba iuuwi si Xiaorong para magpahinga? Anong ginagawa ninyo rito? Guro Lin, bakit ang sanggit mo naman sa kanila? Sa mga kamay ko, bilang dakilang may strong dugo, ang lason sa buto ni Liu Xiaorong ay pansamantala ko nang napigilan. Pansamantala, ibig sabihin hindi pa ito tuluyang nawawala. Ang bulating sumpa ay natutulog lang. Pero sa oras na magising ito, aatakehin ka na naman ni Liu Xiaorong. Hindi siya titigil hanggat hindi ka namamatay. Naman, kailan naman majay gising ang bulating yan? Hay, ang mga bulating sumpa ay kontrolado ng isang inang bulate. Tanging sa pagpatay lang sa inang bulate, tuluyang mamamatay ang mga anak nitong bulate. Kung ganun, wala na. Wala tayong kaalam-alam kung nasaan ang inang bulate. Alam ko. Huwag kang sisigaw, kung hindi, papatayin kita. Nasaan si Tio 9-star Demon? Hindi ko alam. HMPH. Naghahanap ka ba ng kamatayan? Nasa ikatlong palapag ng lihim na silid sa ilalim ng lupa. Ang berdeng ladrilyo ay may mapa ng Big Dipper, naglakas loob ka pang magsinungaling sakin. Buburahin kita sa mundo, ituro mo ang daan. Bakit ka tumigil sa paglalakad? May patibong, gusto mo na talagang mamatay. Buksan mo ang lihim na silid. Kung hindi, papatayin kita. 70 taon ko nang binabantayan ang toreng ito. Hindi ako takot mamatay. Nagpakamatay pa ang matandang to. Ang sentro ng kapangyarihan ng isang dakilang master. Sapat na ito para mapalakas ng husto ang aking kapangyarihan. Hindi na rin ako lugi. Nasaan ba kasi ang sikretong mekanismo ng silid na to? Hayaan mo na nga, sirain ko na lang kaya tong pinto at pumasok. Paano kung may mekanismo ito para sa pagwasak, lagot na? Kung ako sa'yo.
Hindi ko pipiliting buksan ang pintong yan. Ano bang problema mo? Araw-araw mo na lang akong binabantayan. Bakit? Sa akin na ba nakapako yung mga mata mo? Tol, gumawa ka ng napakalaking gulo sa akademya. Kung hindi ikaw ang babantayan ko, sino pa? Pumapatay para agawin ang kanilang lakas. Nagtatago para magnakaw ng kayamanan. Ang pagiging tuso mo, talagang mas tuso ka pa kaysa sa kung sino mang third master na yun. Kahit na kaunti lang naman ang lamang mo. Ang dami mong Saturday. Mananahimik ka lang kapag patay ka na. Ang hina mo naman. Hindi ka marunong lumaban ng patas. Bigla ka na lang umatake ng walang sabi-sabi. Lakas, meron ako niyan. Talino, meron din. Ang tanging wala sa kin ay pakialam. Lin Feng, naghanap ka pa pala ng tulong. Ano, natatakot ka na ba? Kung takot ka, sumuko ka na lang ng maayos. Para naman iwanan pa naming buo ang bangkay mo. Anong antas ng kapangyarihan ko at ano naman ang sa inyo? Kung may dapat matakot dito, kayo yun. Isang baguhan na ganito kaya bang magsalita. Ngayon lang ako nakakita ng ganyan. Teka. Ang kapangyarihan niya. Imposibleng nasa antas lang siya ng isang baguhan. Iyan ang diwa ni Elder Jean. Pinatay mo si Elder Jean. Diyos ko, naabot na niya ang sukdulan ng kapangyarihan. Lagot na talaga. Paano pa natin siya lalabanan? Kaya niya tayong durugin gamit lang ang isang daliri. May paraan ba ang ating punong guro? Huwag kayong matakot. Pilit niyang itinaas ang kanyang antas sa pamamagitan ng pag-ubos ng mga paildores ng kidlat kaya't hindi matatag ang kanyang pundasyon. Kapag nagsanib puwersa tayo, tiyak na mapapatay natin siya. Punong guro, isa lang po akong baguhan sa ikapitong antas ng gintong diwa. Pinapalaban niyo po ako ng harap-harapan sa isang nasa antas Diyos. Sobra naman po yata ang tingin niyo sa akin. Anong ibinubulong-bulong ninyo riyan? Mamatay ka na. Inay ko po, ang bigat ng kapangyarihan ng isang nasa antas Diyos, nakakatakot. System, bigyan mo ako ng sandata. Gusto ko ang pinakamalakas na sandata. Kasalukuyang pumipili ng sandata. Pakihintay. Binabati kita, host. Nakuha mo ang S-rank na sandata, ang kumot na pamatay immortal. Ang kabuuang gastos ay 9,999 na piraso ng mataas na uri na batong espiritu, Gurolin. Para bigyan kayo ng mga palang paghuhukayan ninyo. Nakahanda na ang lahat. Nitong mga nakaraang taon, lalong sumisikat ang Tianyuan Academy. Pangunahin ay dahil masyado ng sikat iyang si Lin Feng. Inaagaw niya ang karamihan sa ating mga bagong estudyante. Pati nga ang mga sarili nating estudyante ay atet ng umalis. Gusto na nilang lumipat sa Tianyuan Academy. Tama po ang sinabi ni Punong Guroli. Ang bilang ng mga nag-e-enroll sa ating Tiansheng Academy ay bumagsak ng 30% ngayong taon. Pero, yang si Lin Feng ay isa lang namang paslit na nasa antas ng gintong diwa. Hindi siya makakagawa ng malaking gulo. Nag-aalala lang kayo ng sobra, Punong Guroli. Oo nga, kapag nagsawa na ang mga estudyanteng yan, kusa rin silang babalik sa mga matatagal ng akademya tulad natin. Ang kinatatakutan ko, ay baka hindi na umabot sa araw na iyon ang mga akademya natin. May nalaman akong balita, gusto ng mga nasa itaas na tanggalin ang akademyang may pinakamababang bilang ng enrollees, at ibigay ang pamamahala nito sa Tianyuan Academy. Hinding-hindi yan pwedeng mangyari. Lahat tayo, para sa kapakanan ng akademya, nagbuhos ng dugo at pawis sa loob ng daan-daang taon. Bakit natin basta-basta ibibigay sa iba ang lahat ng pinaghirapan natin? Hindi ba't gusto nila tayong sakupin? Kung ganoon din lang, bakit hindi natin sila unahan? Unahin nating salakayin ng Tianyuan Academy. Hoy, Gunggong, huwag kang pag-alagala rito sa akademya. Lumayas ka. Punong Guro, ngayon na. King Ming, bumangon na ang harang. Punong Guro, ngayon na. King Ming, bumangon na ang harang. Anong saysay ng palagi mong pag-upuri yan? Kung may lakas ka ng loob, tumayo ka at ako ang harapin mo. Huwag kang tumakbo. Lin Feng, tutulungan kita. Tutulungan din kita. Sige, sabay-sabay tayong sumugod. Ang pagkakaisa ninyo ay isa lamang pagpupumiglas bago kayo mamatay. Iyan ang hindi mo naiintindihan. Lakas ng nakararami ang tawag dito. Mag-ingat ang lahat, ang tunog na yan ay nakakapinsala ng kaluluwa. Bilis, pigilan ang hininga at itoon ng diwa. Kailangan natin itong tapusin agad, hindi na pwedeng patagilan. Kung hindi, wawasakin ng tunog ng kudyapi ang ating mga diwa, Gurolin. Tutulungan ko kayo. Xiaorong, anong ginagawa mo? Pilit niyang tinatanggal ang dugtong sumpa sa kanyang katawan. Sa ganitong paraan, may lilipat ito sa pinagmulan ng sumpa. Pero, matinding pinsala rin ang tatamuhin ng katawan ni Xiaorong. Gurolin, huwag niyo akong intindihin. Patayin niyo siya, ipaghiganti niyo si Yao Yao. Aray ko po.
Xiao Fu, 你怎么样？ ayos ka lang. Itong likod ko, grabe na ang sakit, nakukuha mo pang magbiro. Ayos lang ako. Shilei, ayos ka lang ba? Buhay pa. Mga guro, dalhin nyo na si Xiaorong para makapagpahinga. Kami na ang bahala rito. Bilis, habulin, huwag ninyong hayaang makatakas, habulin. Nasa bulwagan pa rin siya ng nakatagong lakas. Hindi kaya nakatakas na siya, hindi. Ang bagay na gusto niya ay nasa lihim na silid sa ilalim ng lupa. Hinding-hindi siya aalis nang walang dala. Ipinapakiusap sa mga pinuno, panindigan ng katarungan at puksain ng kasamaan. Hindi niya dapat sinapit ang ganito. Huwag kang mag-alala. Ako, si Wu, ay tinitiyak kong ipaghihiganti kita. Guro Lin, anong natuklasan mo? Punong guro, mukhang nauna nang bumaba ang taong ito. Nako, ang mahalagang aklat. Hinding-hindi ito pwedeng mapunta sa mga kamay niya. Bilis, sumunod kayo sa akin. Ibig mong sabihin, nalansi na ang Tianzong Academy. At nakipagsanib puwersa sa ibang mga akademya para sa lakayin ng Tianyuan Academy. Tama. Kung walang magiging aberya, sa mga oras na ito, malamang ay kinakaharap na nila ang depensang harang ng akademya. Magaling. Kailangan lang makuha ni Shiwo ang aklat ng siyam na ningning. At masisira ko na ang selyo ng ugat ng lupa. At ang mga haklubang iyon mula sa mga akademya ng paglilinang ay abala sa pagpapatayan kasama ang Tianyuan Academy. Parehong panig ang mapipinsala. Sa sandaling iyon kapag gumuho na ang ugat ng emperador at bumaliktad ang siyam na ningning. Magagamit ng aking mga tagapagpatupad ang kaguluhan para muling bumalik sa mundo ng mga mortal. Ha, binabati kita, Panginoon. Tagumpay nawa ang iyong dakilang plano, Panginoon. Ikaw, pumunta ka sa Tianyuan Academy para suportahan si Shiwo. Tiyakin mong hindi tayo mabibigo sa pagkuha ng aklat ng siyam na ningning. Masusunod po. Ikaw naman, tulungan mo si Li Daoyuan. Pabilisin mo ang pagpapatayan sa pagitan ng mga akademya ng paglilinang. Ayaw mong pumunta. Nais ko po sanang suportahan si Shiwo. Tutal, siya ang aking kapatid sa pagsasanay. Sa wakas, dumating na ang pagkakataon. Ngunit huli na naman ako ng isang hakbang. Punong guro. Itong si Li Shiwo ay kahawig ng ikatlong ginoo noon. Iisa ang kanilang grupo. Huwag mong sabihing lahat sila ay galing sa Organisasyong Shi. Alam mo ang tungkol sa Organisasyong Shi. Noon, sa biyak ng kalaliman, sinuri ko ang mga alaala ni Yin Kui. Nabanggit doon ang Organisasyong Shi. Simula nang lumitaw ang biyak ng kalaliman. Madalas nang sinasalakay ang Tianyuan Academy. Malinaw na, ang organisasyong Shi na iyon ay may malaking kaugnayan sa biyak ng kalaliman. At mukhang matindi ang galit nila sa Tianyuan Academy. Bakit, nung una kong pamunuan ng Tianyuan Academy, minsan nang nabanggit ng dating punong guro, na ang pinuno ng organisasyong Shi ay si Shi Jinren. Dati siyang pinakamagaling na disipulo ng Tianyuan Academy. Kung ganoon, bakit ganoon na lang ang galit niya sa Tianyuan Academy? Dahil sa pagtatangka niyang pagsamantalahan ng kanyang nakatatandang kapatid sa pagsasanay, sinira ang kanyang kapangyarihan at pinalaya sa akademya. Mula noon, nagplano na siyang maghiganti sa buong mundo ng mga naglilinang. Anong galit ni Shinian sa Tianyuan Academy? Ang yingkoy na dinala ni Lin Feng ay siya mismo ang lumikha. Ganoon pala. Gusto niya ang aklat ng siyam na bituin para sirain ang selyo ng mga ugat ng lupa. At bumalik para maghasik ng lagim sa Tianyuan Academy. Hindi lang para bumalik at pumatay. Gagamitin niya ang pagguho ng mga ugat ng lupa para magdulot ng pagbaliktad ng siyam na bituin. Para maubos ang espiritual na enerhiya sa buong mundo ng mga cultivator. At ang mga espiritual na ugat ay magre-rebelde. Ang Tianyuan Academy ang unang babagsak. Siguradong dadaan si Li Shiwo sa bitak sa kalaliman. Para ibigay ang aklat ng siyam na bituin sa mga Shiksenren. Kailangan natin silang pigilan. Kuya, bakit ka nandito? Pinapanta ako ng Panginoon para tulungan ka. Para makasiguro, kailangan ako mismo ang maghatid ng aklat ng siyam na bituin pabalik sa kalaliman. Huwag kang mag-alala, kuya. Ligtas at walang kulang ang aklat ng siyam na bituin. Pero yung lintik na babaeng yun, nagtanim ng inang sumpa sa loob ng katawan ko. Kailangan ko munang magpahinga saglit. Nasugatan ka pala. Mas mabuting ibigay mo na sa akin ang aklat ng siyam na bituin. Talaga bang inutusan ka ng Panginoon para tulungan ako? Siyempre. Huwag mong sabihin pati ako na kuya mo ay hindi mo na pinagkakatiwalaan. Siyempre nagtitiwala ako sa'yo. Talagang wala ngang kulang. Heto na, sa'yo na. Ikaw, bakit mo ako pinatay? Masyado kang inosente. Wala na siyang pag-asa, Ginoong Lin, may problema. Sinasalakay ang akademya. Sinasalakay, anong nangyayari? Paanong naging ganito kabilis ang pagkilos ng organisasyon ni Shi? Hoy, matandang hakluban. Anong klaseng galing yan, mga estudyante ang binabanatan ninyo? Tutoy, ang mga hinahanap namin ay ang inyong punong guro at si Lin Feng. Wala kaming balak saktan ng mga inosente. Palabasin niyo sila.
Aalis din kami kapag natapos na kaming makipag-usap. Wow, ang laking eksena naman ito. Ganito karaming tao ang dumating para lang sa akin. Talagang nakakataba naman ng puso. May natukoy na 7 malalakas na kalaban sa antas ng banal na kaluluwa. Ipinagkakaloob sa iyo ang isang mahiwagang sandata, ang banal na baluting hindi magagapi. Kayang salagin ng 3 nakamamatay na atake at kayang ibalik ang pinsala sa kalaban. Aba, ang bait naman pala ng sistema, ha? Kung ganoon, tatanggapin ko na ito. Sino ba kayo? Hindi ba't medyo bastos na umatake nang hindi mo na nagpapakilala? Ako ang dekano ng Tianzong Academy, si Li Daoyuan. Ang vice-dekano ng Tianzong Academy, si Li Miao Miao. Paano naman sila? Sila ang mga dekano at pinuno mula sa iba't ibang akademya ng paglilinang. HMM. Mga kasamahan ko pala sa propesyon. Sabi nga nila, ang magkakaribal ay laging magkaaway. At sa itsura ninyo, mukhang hindi maganda ang inyong pakay. Ang Tianyuan Academy ang unang lumabag sa mga patakaran ng agaw ng mga estudyante at inapi ang ating mga kasamahan. Ngayon, kailangan ninyong magpaliwanag. Nasa mga estudyante ang desisyon kung saan sila pupunta. Sila mismo ang pumipili kung saang akademya sila papasok. Saan dyan ang pang-aagaw? Ginoong Lin, ikaw na mismo ang humanap nito. Dahil ayaw makipag-usap ng maayos ni Ginoong Lin. Idaan na lang natin to sa lakas. Sino kaya sa atin ang ayaw makipag-usap ng maayos? Gusto ko sanang makipag-usap ng mahinahon. Pero kung ipipilit ninyo, may kaunti rin akong alam sa pakikipaglaban. Ayan na, magsuntukan na kayo, bilis. Isang hamak na nasa antas gintong diwa pa lang. Ang lakas ng loob mong magsalita ng ganyan. Taksil. Ginoong Lin, mag-ingat ka, yan ay isang dalubhasa sa unang yugto ng Antas Banal. Ano naman kung nasa antas banal siya? Hindi ka panipaniwala. Nasalag ni Ginoong Lin ang atake ng aking kasama. May ibubuga ka rin pala talaga. Sinuwerte lang. Hindi ko pa nga ginamit ang buong lakas ko sa atakeng yun. Kung ganun, Dekano Li, bakit hindi tayo magpustahan? Dekano, nabalitaan kong napakatuso nitong si Lin Feng. Mahilig siyang gumawa ng patibong para manloko ng tao. Kailangan ninyong mag-ingat sa kanya. Tama, Dekano, huwag po kayong magpapalinlang sa kanyang masamang balak. Anong gulo naman ang magagawa ng isang hamak na nasa gininto ang diwa lang? Guro Lin, ano ang pusta? Kung ako, si Lin Feng, ay kayang salagin ng 3 atake mo nang hindi bumabagsak. Ang Tianzong Academy ay hayagang manunumpa. Nasa loob ng 10 taon, hindi nila gagalawin ang Tianyuan Academy. Kapag ako ang natalo, ako, si Lin Feng, ay wawasakin ang sarili kong kapangyarihan. At kailan may hindi natatantong sa daigdig ng mga naglilinang. At kung ikaw naman ang matalo, masyadong magana parusa ang pagwasak lang sa iyong kapangyarihan. Gusto kong buwagin mo agad ang iyong Tianyuan Academy. At lahat ng iyong disipulo ay sasapi sa aming Tianzong. Hoy, huwag kang masyadong manlamang, matanda ka. Walang hiya kang matanda, dudurugin kita. Sige, walang problema. Punong Guruli, simulan mo na. Sa wakas, nasa kamay ko na rin. 13, ipasa mo ang utos. Tipunin agad ang buong lakas ng organisasyong Shi. Sa loob ng 3 araw, paganahin ang pormasayo ng 9 na lagablab ng langit. 13, 15. Talaga bang namatay siya sa kamay ng batang iyon na nagngangalang Lin Feng? Totoong totoo. Sa oras na mabasag ko ang selyo, gagamitin ko ang dugot laman ni Lin Feng para pahirapan ang kanyang kaluluwa bilang alay. Unti-unti kong dudurugin ang kanyang mga butot kalamnan. Hahayaan ko siyang mabuhay, ngunit sa sakit na mas matindi pa sa libo-libong kamatayan. Kuya, siguro Lin, hindi ba talaga natin siya kailangang tulungan? Nasa antas ng gininto ang diwa lang ang kapangyarihan niya. Natatakot ako na hindi niya kakayanin ang mga matandang yun. Huwag kang mag-alala, kahit na mukhang hindi maaasahan si Lin Feng. Sa katunayan, detalyado siyang magplano at napakatalino. Kung sinabi niyang kaya niyang talunin ang mga yun, naniniwala ako sa kanya. Kung naniniwala sa kanya ang punong guro, wala rin akong dahilan para hindi maniwala. Ako na sa 2 laban. Ang hindi matatalong pamilya ng Zon. Imposible. Paano mo nagawang harangin ang kapangyarihan ng aking lunti-pulang espada? HMPH. Kuya, anong nangyayari sa'yo? Yu ulit. Ang 2 porma. Pulang bughaw na lagablab. Opo, kuya, si Lin Feng dapat ang tinamaan ng kapangyarihan. Bakit ka nagkaganyan? Ang 3 ay ang pulang bughaw na apoy ng langit. Lin Feng, sa araw na ito, tiyak na matatalo ka sa aking pulang bughaw na apoy ng langit. Ha, sinabi ko na, hindi niya kakayanin. Kuya, nagugulo ang iyong diwa, bumabaliktad ang daloy ng iyong lakas. Para kang tinamaan ng sarili mong kapangyarihan. Si Lin Feng, wala siyang kahit isang gallows. Hoy, Li Daoyuan, nasalo ko na ang 3 atake mo. Ayon sa usapan, talo ka. Tanggapin mo na ang pagkatalo. Huwag kang tatakbo sa usapan, ha?
Ako, sa ngalan ng aking kapatid. Ayon sa kasunduan, kami sa Tianzong Academy, sa loob ng 10 taon, ay hindi na muling manghihimasok sa Tianyuan Academy. Saksi ang kalangitan sa pananumpa. Sino mang lumabag ay madudurog ang kaluluwa't diwa. Teka, ikaw yung pulubi. Si Li Daoyuan ng Tianzong Academy, ang nanguna sa pag-udyok ng alitan sa pagitan ng mga akademya. Siya ay lumabag sa mga patakaran ng bulwagan ng batas ng mundong immortal. Kaya ngayon, alinsunod sa batas, siya ay dadakpin. Haharapin niya ang paglilitis ng bulwagan ng batas. Kuya, kilala mo ako. Kuya, syempre kilala kita. Hindi ba't isa lang siyang palaboy? Kailan pa siya naging miyembro ng bulwagan ng batas? Mukhang may iba pa palang itinatagong pagkatao ang kuya mo. Hindi ko rin to inaasahan. Walang kwentang inutil. Guro, anong problema? Kahit umalis na ang mga nanggugulong iyon, ang tunay na malakas na kalaban ay hindi pa kumikilos. Ling binabati kita, host, sa matagumpay na pagtalo sa kalaban. Kay Li Daoyuan, gantimpala, ang iyong cultivation ay itataas sa unang antas ng pagbabagong diwa. Hong manibay may hong hong. Manibay may hong kai. Sinimulan na ng baguhan ng aklat ng siyam na bituin. Para tuluyang masira ang selyo ng aklat ng siyam na bituin, kailangan ng hindi bababa sa 3 araw. 2 araw na ang nakalipas. Kailangan nating magmadali para patatagin ang selyong harang. Inaalay ko ang aking esensya ng dugo. Sinusunog ang sariling buhay. Hindi ko hahayaang masira ang pundasyon ng ating akademya. Kuya, bawiin mo na ang iyong dugo. Aking kapatid, ayokong masira ang akademya ng Tianyuan sa mga kamay ko. At lalong ayokong makita ang pagguho ng lahat ng pinaghirapan ng ating mga ninuno. At magdulot ng karagatan ng dugo, bilang punong guro, tungkulin kong protektahan ang ating akademya. Kuya, mga kasama, wow, ang drama naman ng eksenang to. Bakit hindi nyo man lang ako sinabihan? Lin Feng, dumating ka. Nagawa mong maabot ang unang antas ng banal na anyo. Siyempre naman, ako yata ang paborito ng tadhana. Lin Feng, nailagay mo na ba sa maayos na kalagayan ng mga estudyante? Lahat ng disipulo ng akademya ng Tianyuan ay nailipat na ng ligtas sa lambak ng Yunyin. At si Zaigang ang pinamuno ko sa kanila, kasama ang iba pang mga guro para magtayo ng 3 patong na harang na pandepensa. Lin Feng, pumunta ka na rin doon at protektahan ng mga estudyante. Kami na ang bahala rito. Punong guro, hindi nyo pa ba napapansin? Ako yata ang pampaswerte ninyo. Sa oras na ako ang kumilos, laging nasa panig ko ang swerte. Kaya naman, bilang pampaswerte ninyo, kailangan kong manatili sa tabi ninyo. Kapag nagtagumpay tayo rito, gagawin kitang pangalawang punong guro, at ipamamahala sa iyo ang lahat ng pagtuturo sa akademya ng Tianyuan. Punong guro, napakagandang alok niyan. Nagkataon namang gutom ako. Lahat kayo, kapit lang. Dumarami na ang mga halimaw ng kamahalan. Gusto nilang sirain ang selyo. Isang bagong nilalang ang kaharap ninyo. Sa wakas, dumating din ang araw na ito. Alam kong hanggat hindi ako mamamatay, darating ang araw na makakabawi ako. Parang awa mo na, ang mga taong tulad mo ay nagsasayang lang ng hangin kapag nabubuhay. Mas makakatulong ka sa kalikasan kung mamamatay ka na. Ikaw pala si Lin Feng. Tama. Kaibigan, kahit na mamatay pa tayo ngayon, kailangan nating ipagtanggol ang Tianyuan Academy. Bakit nagmamadali? Mamamatay rin lang kayong lahat ngayon. Isa-isa lang. HMPH, mga hanggal na hindi marunong sumukat ng sariling lakas. Ang mga basurang tulad ninyo ay hindi man lang karapat dapat banggitin. Bitawan niyo ang aming guro. Anong ginagawa ninyo rito? Hindi ba't sinabihan ko na kayong lumikas? Punong guro, mga mag-aaral din kami ng Tianyuan Academy. May karapatan kaming ipaglaban ang aming paaralan. Tama po, punong guro. Paano mabubuhay ng kaiyahiya ang isang tunay na lalaki para lang makaiwas sa kamatayan? Guru Zai, paano mo nagawang dalhin sila rito para lang mamatay? Sila ang nagpumilit na sumama. Ako, wala akong nagawa, mga bata. Ito ay usapin ng buhay at kamatayan. Mas mabuti pang umalis na kayo. Walang takot, hindi natatakot sa kamatayan. Handa kaming lumaban para sa akademya. Sige, dahil nagpupumilit kayong mamatay. Paano ko naman kayo hindi pagbibigyan? Napakataas ng antas ng kapangyarihan ni Gushen. Kaya niyang magpatawag ng isang sinaunang halimaw, system. Kailangan kong kumuha ng sandata. Isang sandata na kayang talunin si Gushen. Ding, babala, malapit nang maubos ang lakas espiritual ng host. Ang pagkuha ng mataas na antas na sandata ay mangangailangan ng 10 taon. Kukumpirmahin ba? Kumpirmahin. Bilis, kunin mo na ang sandata. Ding, mas matagal makuha ang mga sandatang may mataas na antas. Pakiusap, maghintay ka lang, host.
Katapusan na. Siguradong mamamatay na tayo ngayon. Kung sakaling may mabuhay sa inyo, bumalik kayo at sabihin ninyo sa aking ina, na hindi ako duwag. Huwag mataranta, ipagpatuloy ang formasayon. Link, kumpleto na ang pagkuha sa mataas na antas na sandata. Maligayang bati, host. Nakuha mo ang sinaunang palakol na tagapuksan ng demonyo. Sa wakas, dumating na. Nangahas kang saktan si Gushen. Mamatay ka. Isang nasa ikapitong antas lang, may lakas ka ng loob na saluhin ang atake ko. May munting hiling ako sa'yo. Puksain mo sila. Puksain mo ang lahat ng tao sa akademya ng Tianyuan. Huwag kayong matakot. Magsanib puwersa tayo para labanan ang kaaway. Paubos na ang iyong kapangyarihan, pero nagmamatapang ka pa, mamatay ka na. Punong guro. Kuya. Punong guro, bakit niyo to ginagawa? Siya na si Hidaoki. Hindi mo siya magagapi. Isasakripisyo ko ang aking sarili para ipasa sa iyo ang panloob kong kapangyarihan. Kailangan mong protektahan ng Tianyuan para sa akin. Kuya, hindi ka maaaring mamatay. Naghihingalo na lang ang akademya ng Tianyuan. Punong guro, hindi ko kayo bibiguin. Nagawa mong lampasan ang iyong kapangyarihan. Kung gayon, ikaw na ang isusunod. Mga kasama, ang pagpila ay isang magandang asal. Ang pagsingit sa pila ay kawalan ng modo. Ayusin ninyo ang pila. Para sa ating mga cultivator, ano ba ang pinakamahalaga? Ang diwa, ang lakas, at ang espiritu, ate. Grabe, idol na talaga kita. Pwede ba akong makahingi ng autograph mo? Halika sa akademya ng Tianyuan at maging pinakasikat sa mundo ng mga immortal. Kaninong ideya naman yung titulong clickbait na yan? Kanino pa ba? Di sa magagaling mong mga estudyante, kung saan-saan nila ipinagkakalatang tungkol sa ating akademya ng Tianyuan. Ayan, tignan mo ngayon. Siguradong may inggit na naman ng ibang mga akademya. Hay nako. Masyadong nagpapagalingan ng mga estudyante. Kailan kaya ako pwedeng tumambay na lang at magpahinga, tulong?